Hello sa inyong lahat! Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang journey ko ngayong gabi. Friday night at past 10 PM na ng gabi. Dahil isa sa privilege na nakuha ko mula na magkaroon na ako ng papel ay ang alternate na ang pasok ko ng Saturday. Meaning, may Saturday na walang pasok at may Saturday na meron. At ito nga, dapat may pasok ako bukas, Sabado, pero dahil sa kailangan ako ng mga amo ko next Saturday, kaya palit araw. Everyday off ko naman ganito ang senaryo ko. Wala akong time magayos ng sarili ko, kaya pagpasensyahan nyo na ang itsura ko sa video na ito. Kapag lumalabas na kasi ako sa bahay ng amo ko, talagang palit lang ng damit ang nagagawa ko. Dahil ayaw kong maiwan ng bus at magantay ng 1 oras bago dumating ang susunod na bus. Nasa outside Madrid kasi ang trabaho ko. Kaya may time na every hour ang bus, lalo na kapag gabi hanggang 9:40 lamang ang last trip. At wala din akong time para kumain bago umalis. Kaya alam nyo na mostly sa mga domestic helper, nauuna kumain ang mga amo bago ang katulong. Tatapusin muna din ang lahat ng lilinisin bago makakain. Dahil sa aalis nga ako ngayong gabi, binaan ko na lang ang dinner ko at naisipan kong dito nga kainin sa train ang baon ko. Luckily, hindi silang mahigpit dito at pwede kumain at uminom sa loob ng train. Sobrang late na din kasi ako makakauwi kung sa bahay pa ako kakain. At isa pa, gutom na din talaga ako. Bawal nga di ba magkasakit kaya hindi pwede ang maarte. Kapag OFW ka, marami kang matututunan sa buhay. Magiging madiskarte ka at practical dahil ito ang isa sa mga dapat na meron tayo para mas makamit natin ang layunin natin. Kung bakit tayo nakikibaka sa ibang lugar at malayo sa mga mahal natin sa buhay. Huwag nating sayangin ang bawat araw na lumilipas na hindi natin sila kasama. Lagi sana nating tatandaan na ang bawat sakripisyo at pagtitiyagan natin sa abroad ay para sa kanila. Pero dapat may deadline din tayo. Huwag tayo pakampante sa kung ano ang meron tayo ngayon. Matuto tayong magtipid at wag puro gastos kapag nasa abroad tayo. Paghandaan natin ang future natin. Totoo ang mga napapanood natin sa mga movie at mga balita na ang mga OFW ay isang bayani dahil maraming hamon ng buhay ang pinagdadaanan bawat araw. Kasama na ang pangungulila sa pamilya, lalo na yung may asawa at mga anak na naiwan sa Pilipinas. Masarap magtrabaho sa abroad kasi mas malaki ang kinikita compare sa kikitain sa Pinas. May time din kahit minsan sa sarili para maglibang, mamili ng gamit para sa sarili at kumain ng masarap paminsan-minsan. Kaya sa mga kapwa ko OFW sa iba't ibang panig ng mundo, mabuhay tayong lahat. Huwag nating ikakahiya kung katulong ang ating trabaho dahil ito ay marangal at malaking tulong para sa ating pamilya at pangarap at nakakatulong din tayo sa mahal nating bansang Pilipinas sa bawat remittance na pinadadala natin. At sa mga kababayan naman natin na nagpaplano pa lang na umalis ang Pilipinas para makipagsapalaran sa ibang bansa, good luck sa inyong lahat. Nawa sa inyong pag-alis ay gabayan kayo ni Lord at tulungan na makamit anuman ang dahilan ng inyong pag-alis. At nawa maunawaan ng inyong pamilya, lalo na ng inyong mga anak, kung bakit nyo ito ginagawa. Sa mga OFW na domestic helper ang trabaho na nasa Asia, kung carry nyo makapunta ng Europe, try nyo kasi nakikita ko na mas malaki ang opportunity na nag-aantay sa atin dito. Mas maraming benefits ang makukuha natin dito kesa sa Asia. Kaya try nyo, wala namang mawawala kung susubukan. Pero wag nyo lang kalilimutan na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kapalaran or nakatakda. Kung ikaw ba ay para sa Europe or kung sa ibang part ng mundo. Huwag lang susuko. Ipagpatuloy lang ang laban. At samahan ng panalangin kasi ito ang pinakamabisang sandata natin sa hamon ng buhay. Mag-iingat tayong lahat palagi at God bless us always.